Salamat po sa ministeryo ng tagapunas at tagaabot ng mic at ang may hawak ng ating sound system. Wala na po bang patotoo mula sa wala na? Para yung pong nasa bahay ay maka-join through giving their testimony. Kaso ay wala na. Kahit wala pong testimony, sana ay nandyan po kayo at nananatiling sumusubaybay sa gawain ng Panginoon. Magandang umaga po. Happy morning, everyone. Sa mga naririto at sa mga nasa kanilang mga tahanan, mabuhay po kayong lahat. Sabihin nyo sa inyong abot tanaw, mabuhay ka. Mahalang mamatay. Pag namatay ka ngayon, hindi lang 60,000, maabot ng 1 million. Kaya pilitin nating mabuhay. Salamat sa mga kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Alam nyo, yung katulad ng isang patotoo, na siguro pinaranas lang sa kanya ang magpagulong-gulong sa kalsada. Hindi pala masarap mahiga sa kalsada, ano? Hindi. Kaya yung may bahay, mahalin ang bahay, mas masarap mahiga sa loob ng bahay kaysa sa gitna ng kalsada. Ayan. Kamusta na po ang bawat isa sa atin? Lumipas na naman po ang unang linggo ng buwang ito. May mga naging kaganapan po ba sa bawat isa sa atin bukod sa ating kapatid na kinagulat ng lahat? Lalo na kung yung magbabalita ay kagulat-gulat. Di ba? Si Adan! Si Adan, nasa gitna ng Eden. Kaso lang, nasa gitna ng kalsada. Ayun. Pero still, God is good. Sa lahat ng panahon, ang Diyos ay mabuti. Sabihin mo nga sa iyong sarili, ang Diyos ay mabuti sa akin. Mabuti sa aking pamilya. Mabuti sa aking trabaho. Mabuti sa aking komunidad. Mabuti sa aking bansa. At mabuti rin sa aking pamilya. Amen? Parang hindi mabuti sa aking pamilya. Napagod na ng kasasabi ng mabuti. Anyway, alam ko po na ang Diyos ay hindi tumitigil sa paggawa ng kabutihan sa ating mga buhay. Napagod na ho ba kayo sa pagsamba natin kanina? Napagod na ho ba tayo? Sige nga po, palakpakan natin ang Diyos, pumalakpak ang mga napagod na sa pagsamba sa Panginoon. Yan. Amen. Sabi ko, pumalakpak ang mga napagod na sa pagsamba sa Panginoon. Tuloy-tuloy naman pumalakpak. Mahina. Ang mahina daw, Ate Joy. Ayan, baka hindi rin makarating sa kanilang mga bahay. Sound check. Amen. Yan. Pumuputok na po yung ating speaker. Malakas na, ano po? Siguro hindi na kayo matutulog. Okay na po ba kayo sa inyong kinaupuan? Nakapasen na your seatbelt na ba kayo ngayon? Ayan. Purihin po ang Panginoon. Sige po, ating muling tunghayan ang salita ng Diyos sa umaga pong ito. Sa Matthew chapter 19, verse 27 down to verse 30. Napaka-inam po na ang Diyos o ang salita ng Diyos ay
paulit-ulit din po nating binabasa. Yan. Verse 27. Peter answered him, "We have left everything to follow you. What then will there be for us?" Jesus said to them, "I tell you the truth, at the renewal of all things, when the Son of Man sits on his glorious throne, you who have followed me will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or children or fields for my sake will receive 100-fold, 100 times as much, and will inherit eternal life." Sa palagay niyo po ba, maganda sa pandinig yon? Yung verse 29. And verse 30, "But many who are first will be last, and many who are last will be first." Tayo po'y manalangin. Lord, sa umaga pong ito, we enthrone your words sa pulpitong ito, Panginoon. Kasama ang pagbibigay po namin ng karangalan sa napakataas at dakila mong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa aming Panginoong Yesus. Nagpapasalamat po kami, Ama, sa umagang ito at amin pong inaalala, Lord, ang inawit namin sa inyo kanina. Continue to stay with us, stay, Lord, and itago niyo kami, Panginoon, sa lilim ng iyong makapangyarihang pakpak. At salamat po, Panginoon, sapagkat alam naming bukas ang langit para sa amin sa umagang ito. Binigyan niyo kami ng kalayaan ng pagsamba, malayang pagpupuri, malayang sambitin ang iyong pangalan. Kaya naman nagagalak ang aming puso at totoong nagpapakumbaba sa umagang ito. Sa iyong banal na harapan, Panginoong Diyos, patuloy niyo kaming ingatan at katagpuin anuman ang pangangailangan ng iyong mga anak sa araw na ito. Saan man po ninyo matagpuan ang inyong mga manggagawa, ang inyong mga anak sa araw na ito, sa loob at labas ng iglesyang ito, Panginoon, katagpuin niyo po ang bawat isa sa amin. Ingatan niyo po kami, Panginoon, sa umagang ito. Itago niyo kami, O Diyos, sa mata ng iyong kaaway, na si Satanas, at kaaway ng aming kaluluwa. Lukuban niyo ang lugar na ito, Panginoon, at walang ibang presensya lamang ang aming maranasan, kundi ang presensya ng buhay na Diyos, ang buhay na tagapagligtas, ang siyang muli mong binuhay mula sa mga patay, na siyang umakyat sa langit at pinaupo mo sa iyong kanan. Sinamba ng iyong mga banal na anghel sa kalangitan, na siyang nangako na babalik. Isang araw kung paano siya umakyat, ay siya ring babalik. Panginoon, maghari ka sa umagang ito, sa bawat buhay namin. Tulungan niyo kami na may focus ang aming pandinig. Bigyan niyo kami, Panginoon, na kakayahang makaunawa at makita kung ano ang ibig mo at ano ang mensahe mo sa umagang ito na nasa likod ng iyong banal na mga salita. Panginoon, mangusap ka. Maging buhay ang iyong salita sa aming mga puso. Lord, salamat po. At sinasaway namin sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng banal mong Espiritu, Panginoon, ang lahat ng Espiritong hindi nagmula sa inyo at hindi mo inutusan na pumarito. Sinasaway namin anumang uri ng gawa ng kaaway. Winawasak namin ito sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, ang mga pangalang ito na laban sa amin, Panginoon, ay pinaluluhod namin sa iyong harapan
at niyuyurakan ng aming mga paa in the mighty name of Jesus. We rebuke them in the power of your name, O Lord. At idinideklara ko sa umagang ito, Panginoon, ang katagumpayan mo at ang katagumpayang ibinigay niyo po sa amin in the mighty name of Jesus. Lord, ang banal mong Espiritu lamang ang kumilos sa aming kalagitnaan, the Spirit of truth, the Comforter, the Counselor that you had given to us to be with us forever, the one who dwells with us and be in us. In Jesus' name. Maraming salamat po. All the glory, praises, and honor be yours, O God. In Jesus' name. Amen. Amen. Peter answered him, "We have left everything to follow you." Yun ang sabi ng Panginoon. O ang sabi ni Peter sa kanya, sa Panginoong Jesus, "What then will there be for us?" Ang katanungan po ni Pedro ay madalas hindi naiintindihan. Si Pedro ay hindi po isang mersenaryo o mukhang pera. Di ba pag sinabi po natin mga Pilipino, yung salitang, paano naman kami? Ano naman ang mapapala namin? Di ba parang nandoon yung pagsasabing, napakamukhang pera naman ito, inuuna ka agad kung ano yung mapapakinabang. So ganon din si Peter. Pero si Peter is not a mercenary. O hindi isang mukhang pera. Ang kailangan niya ay katiyakan. He wanted to make sure that he and the other disciples were really saved. Kaya siya nagtanong. Tayo ho ba ay laging tinatanong ba natin parati ang ating Panginoon? Lord, am I really saved? May mga pagtatanong ba tayo ng ganoon sa Panginoon? Katulad ni Peter, gusto lang niyang matiyak kung siya at ang kanyang kapwa, disipulo o apostol ay ligtas na. So sino mang nagnanais na tiyakin na siya ay ligtas matapos ang kasabihang ito ng ating Panginoon, "If you want to be perfect, go, sell your possessions and give to the poor. And you will have treasure in heaven. Then, come, follow me." Chapter 19, verse 21. The disciples, as all honest, mga taong tapat, at alam po nila ito. Alam din nila na sobrang demanding ang ating Panginoon. Extreme demands of Christ was making to be a true follower of Christ. Kung meron mang sobra o extreme, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Just imagine yung wealthy man, sinabi, "Sell all your possessions." Kasi alam ni Jesus kung gaano kayaman ang lalaking ito. Di ba sa story, makikita natin, umarinig ito. Although he followed all the commandments of God almost, nung marinig niya na, "Sell all your possessions," all. Hindi niya sinabing half, 1/3, 1/4. Napaka-extreme ng Panginoon because He wants to be a disciple of Christ. Kaya kung minsan po sa church maraming lumalayas, kasi sasabihin, napaka-extreme naman ng pastor na ito. Sobrang demanding. Discipleship lang, parang wala nang freedom to choose. Bago mo maisip ang mga bagay na yan,
Magbasa-basa muna tayo ng Biblia para makita natin na walang ibang extreme regarding sa pagiging disciple kundi si Jesus Christ. Hiningi niya doon sa lalaki kasi hindi simple, hindi cheap ang hinihingi ng mayamang lalaki. He wants an eternal life. Am I correct? Buhay na walang hanggan. Treasure in heaven. Ang dinidemand ng lalaking ito. Yun ang sinagot ni Jesus. Go and sell your possessions. Hindi po natin katulad ang mga disciple na kung saan ay sinusubukan na lumambot ang salita ni Jesus. Baka naman mapalambot pa natin si Jesus. Baka pwede pang bawas-bawasan yung pagiging extreme ni Lord. Grabe naman, hindi ba pwedeng kalahati na lang ang hingin na ibenta? Hindi ba pwedeng kalahati na lang yung ibigay kong effort? Yung kalahati na lang ang ibigay kong commitment? Bakit sobrang extreme ang Panginoon? Because eternal life, walang katulad. It comes from heaven. Treasure from heaven. Matthew chapter 19 verse 26. Or, they could not see. Yung mga apostol ay walang nakuhang sagot doon sa tanong ni Peter. Ano yung tanong ni Peter? What then will there be for us? Ano naman ang para sa amin, Lord? Tingnan mo, sumunod kami sa iyo at iniwanan namin ang lahat. Nakatagpo ba ng sagot yung si Peter at saka yung mga disciples nung sabihin nila ito? Ano naman ang para sa amin? Tayo, minsan ba nagtanong sa Panginoon, Pastor, kung ako'y mag-commit, ano bang para sa akin? Ha? Kung isusurrender ko ba lahat para sa church, para sa Panginoon? Magkaroon tayo ng clarification dito. Susunod sa Panginoon, hindi susunod sa pastor. Ang pagsunod mo sa Panginoon, susunod ka sa pastor. Pwede mo sundin ang pastor, ang Panginoon, hindi. Pero pag sinunod mo ang Panginoon, susunod ka sa pastor. Susunod ka sa mga leader. Tama? Tama ba ako? Ganun po yun. Kaya yung mga disipulo, hindi po sila nakatanggap ng sagot. Ano ang sagot ng ating Panginoong Hesus? Kaya lalong nagkaroon ng parang hindi nagkaroon ng security yung mga disciples sapagkat hindi nakatanggap ng sagot mula sa Panginoon. Nung sabihin, ano naman pa ang para sa amin, Panginoon? Matthew 19 verse 26, with man, this is impossible. But with God, all things are possible. Malinaw ba sagot yun para sa mga disciples? So what do you think? Malinaw ba ang sagot ni Jesus? Parang hindi tugma yung sagot ni Jesus doon sa tinatanong ng kanyang mga disipulo. So the disciples sense a deep need for assurance. Ang layo naman ang sagot mo, Lord. Ang tanong ko ay, paano ba naman ang para sa amin? Sagutin ba naman ng Panginoon ang mga disciples? With man, it is impossible. But with God, all things are possible. Imposible sa tao, pero ang lahat ng bagay ay posible sa Diyos. Kaya nga doon sa istoryang ito, kung babasahin nyo pa pataas, ang sabi ng mga disciples, kung ganon, mahirap palang pumasok sa langit, mas mabuti pang hiwag nang mag-asawa. May katotohanan. Di ba? Kung gusto mo maging disciple, surrender mo si boyfriend. Hinihingi ni Lord Iwan mo si boyfriend, sabi, anyone who left everything, mother, father, field, sister, brother. Talaga si Lord, grabing manghingi. Kaya sabi nila, mas mabuti pa na wag na lang mag-asawa.
Sa laki ng demand, kaya sabi rin ng Panginoong Yesus, mas maigi pa o mas madali pang pumasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng langit. Paano na tayong walang yaman? Paano na tayong mahihirap kung ang mayaman hindi makapaglalagay ng lagay para makapasok sa langit? Wala tayong mailalagay kung hihingi ang Diyos ng lagay para makapasok sa langit. Pero meron pa. Kung gusto na natin ng langit, kung gusto natin maging genuine follower of Christ, left everything, all, for Christ's sake. Sapat na ba ang ginawa nila? Ang ginibap nila, yun ang kanilang iniisip. Tiyak na nga ba sila? Kasi sabi ni Peter, we left all. Kumbagay, wala na po silang itinira para lang sumunod sa Panginoon. So Peter said, Lord, we have left everything to follow you. We have surrendered all to you. What then will there be for us? Shall we receive eternal life? So ang pamagat po sa umagang ito, the reward for believers, gantimpala para sa mga nananalig. Ang salitang gantimpala, minsan mga kapatid, tinutuon lang natin sa lupa, ay sa langit. Masaya na tayong may eternal life. Di ba? Pero hindi yon. May pangako din ang Diyos dito sa lupa. Naniniwala ba tayo doon? Kung gusto mo na ng gantimpala, lisanin mo na ang lupa kasi wala ka nang maasahan eh. Ayaw mo maniwala na dito pa lang sa lupa, pwede kang maging masagana. Pero wala namang masama na sipin natin na may gantimpala tayo sa langit. Di ba? Pero marami sa atin ang hindi matanggap na kaya ng Panginoon na tayo ay pasaganain dito sa lupa. Naalala ko nga lang yung sabi natin at madalas natin sinasabi ng mga pastor, madalas narinig na natin to nung pumutok ang pandemic, nung pumutok ang mga viruses and mga variants. Sinasabi natin malapit na dumating ang Panginoon, malapit na mag-rapture. Hey, wait a minute. Bago mangyari ang lahat ng yan, may pangako ang Diyos. Bago mangyari ang kahirapan, ang mga kahirapan na hindi pa nararanasan ng mundong ito, may pangako ang Panginoon sa kanyang mga anak. May pangako ang Diyos para sa iyo. Hindi lang yung pumutok ang pandemic, ang mga variants, dumarating, rapture na, hindi. Gusto ng Panginoon na bago kanya kunin, maranasan mo ang buhay niyang pangako. Di ba sabi ng Panginoon sa John chapter 10, kung ang magnanakaw ay naparito para pumatay, magwasak at, ano pa yung isa? Magnakaw, pumatay, ano pa isa? Tatlo yun, di ba? Pero ano sabi ng Panginoong Hesus? Siya'y naparito para magbigay ng buhay na kasiya-siya. Buhay na masagana. Ang tanong ko, masagana na ba tayo? Ang buhay ba natin ay kasiya-siya na? Di ba hindi pa? Hindi pa nagaganap. Gagawin pa lang ng Panginoon. Kung tayo ay naniniwala. So, gantimpala para sa mga nananalig. Sino ba ang mga nananalig dito? Ang tanong, sapat na ba ang ibinigay o iginibap natin para sa Panginoon? Natugunan na ba natin yung extreme demand of Christ? Yung mga disciples, sabi ni Pedro, iniwan naming lahat para makasunod sa iyo. Si Levi, isang napakagandang posisyon sa gobyerno nung marinig ang tawag ni Jesus, come, follow me. Immediately, the Bible said, immediately, he followed Jesus.
wala na hong alinlangan. Walang pagtatanong. So sapat na po ba ang mga ginawa natin, mga isinorender natin sa Panginoon? So ginamit ni Kristo ang mga tanong ni Peter para ituro ang magandang katotohanan. They and all who followed him could rest assured they would be enormous rewarded. Napakalaking gantimpala ang naghihintay at kayang ibigay ng Panginoon sa atin. So kung gusto mo ng enormous reward, palakpakan mo ang Panginoon. Huwag kang papalakpak kung ayaw mo. Yung may gusto lang sa enormous reward, pumalakpak ka. Pag ayaw mo, wag na wag. Hindi ko ipipilit sa ito at hindi ko ipipilit ng Panginoon kung ayaw mo. Ito ang pagtitiyak sa atin ng Panginoon. Are you ready? Sabihin mo nga sa iyong sarili, Lord, ready na ako. Yan. Number 1, the two essentials reward. Verse 27. The two essentials reward. So a person must leave or forsake all. Ano ang ibig sabihin ng mga ito? Ang isang tao ay dapat niyang iwanan, i-forsake ang lahat. Sabi ko nga, si Lord extreme. Pero ano nga bang ibig sabihin nito? Si Pedro at ang iba pang mga disipulo ay may mga pamilya. Naniniwala ba ho kayo doon? Yung mga disipulo natin ay mga pamilyang tao. Hindi katulad ng single. Lahat magagawang iwan talaga. Totoo yon. Pag single, kayang iwanan na ang nanay, tatay. Di ba? Pumupunta na kung saan-saan yan. Nung araw, nakakabit lang yan sa palda ng nanay. Hindi makakawala. Ayaw kumawala. Iiyak pag nawala sa paningin ng nanay. Nawala siya sa paningin ng kanyang nanay. Pero nang lumaki na, may kanyang sariling lakad na. Pag binata at dalaga, nagagawa na nga walang paalamanan. Pero itong mga disciples na ito, pamilyadong tao. At sila'y laging handa na ibigay sa kanila ang kanilang mga pangangailangan. Di ba yung mga disciples po, ilan sa mga disciples ang magkakasosyo sa hanap buhay like Peter, James, and John? Sila ay mga fishermen, meron silang fishing industry, factory o mga bangka, pinaarkila, mga mamamalakaya para i-provide sa kanilang mga pamilya. Si Matthew, marami. Ibig sabihin, halos lahat o lahat sila ay may kanilang mga pamilya na laging handang ibigay ang kanilang mga pangangailangan. But therefore, living and forsaking all does not mean tuluyang umalis, iwanan, magbulakbol, pabayaan ang ating araw-araw na responsibilidad sa ating mga pamilya. It means that the person takes care of his family. Oo, kailangan nating alagaan, pakainin, bigyan ng mga probisyon ng ating mga pamilya. Pero sa kabila nito, dapat din nating gamitin kung ano ang meron tayo para katagpuin ang pangangailangan ng mundong ito. Remember, we are Christ's disciples. Hindi lang ang pamilya natin ang may pangangailangan, kundi ang mundong ito. Kaya nga nung tawagin ni Jesus Christ ang kanyang unang mga disipulo, I will make you fishers of men. Di ba? May ipuprovide sila para sa mundo, may ipuprovide sila para sa kanilang mga pamilya. Gamitin po natin kung ano meron para sa katagpuin ang pangangailangan ng mundong ito. So it means that the person serves and puts Christ before all, including family and friends. It means that the person leaves behind all sinful behavior. Lahat ng mga pangit na parte ng ating buhay, kailangan din nating i-forsake. It means that we allow nothing to interfere
to serve Christ. Naglilingkod tayo sa Panginoon, kaya dapat din nating iwanan, iwaksi ang lahat ng mga nag-i-interfere, umaabala, humahadlang sa ating paglilingkod sa Panginoon. Pero kung sa oras na ating unahin ang Panginoon, madidiscover po natin ang napakagandang katotohanan. Life becomes balance. So kung meron man palang mga buhay na hindi balanse ang pamumuhay dahil mayroong problema. Dahil kung inuuna natin parati ang Panginoon sa buhay natin, tandaan po natin, hindi laban ng Diyos na i-provide natin ang pangangailangan ng ating mga pamilya dahil noong pa man ay naunawaan na ito ng Panginoon at nakita na ng Panginoon. Ang totoo nga, kapag inuuna natin ang Panginoon at iniwan natin ang anumang bagay, tao, buhay o bagay sa ating bahay, ang Diyos ang magpo-provide. 100 folds. So life becomes balance. All other things, including family, magiging balanse, fall into their proper place. See? Kapag pala balanse ang buhay natin, tama yung timbang para sa spiritual, tama ang timbang para sa physical, malalagay sa tamang lugar maging ang pamilya po natin. And life becomes a most enriching experience kahit pa siya itakwil ng kanyang pamilya. So, ang buhay po natin bilang Kristiyano, mga kapatid, ay punong-puno ng napaka mahiwaga, di makayang maipaliwanag ng mga karanasan. Naalala ko po, isang babae na encounter po namin ito. Alam niyo po, sabi niya, at the age of 14, nagpipreach na po siya sa pulpito. So, 14, pababa. Dinidisciple na siya ng isang teacher sa kanilang church. Alalay na siya ng isang pastora. Dinidisciple na siya. Kaya pag-akyat ng 14, siya ay isa ng preacher. Pinagpipreach na po siya at the age of 14. Pero ang problema niya o sa kabila ng kanyang problema, hanggang sa pagdadalaga, hanggang sa pag-aasawa, nakaranas po ang babaeng ito na itakwil ng kanyang pamilya. Na sa tuwing uuwi galing sa gawain, ang kanyang mga kasuotang, kanyang mga damit nasa labas na po ng bahay at pinalalayas na. At sinasabi sa kanya, doon ka na tumira sa pastora mo. Nakaranas siya ng pang-aabuso ng kanyang pamilya dahil yung kanyang pamilya ay nakasama doon sa isang relihiyon na ayaw niyang sumama because she's a born again. Naglilingkod sa Panginoon. Hanggang sa dumating ang punto na pati actually siya po yung panganay na itinuring na parang bunso. Hindi pinakikinggan ang kanyang salita. Nilalait siya sa pagiging Kristiyano. Nilalait siya sa pagiging disipulo ng ating Panginoon. Nilalait siya dahil siya naglilingkod sa Panginoon. Hanggang magkaasawa ng pastor. Hanggang maglingkod sa Panginoon. At hanggang ngayon, naglilingkod sa Panginoon. At yung kanyang mga mahal sa buhay, yung mga kapatid niya ngayon sa kanya tumatakbo at humihingi ng tulong. Yung mga dating galit sa kanya, dahil sa pagiging born again niya, sa kanya ngayon tumatakbo. So ang buhay natin, punong-puno ng mga nakapagpapalago sa ating pananampalataya, maganda at pangit. So a person must follow Christ. A person who really follows Christ has no sense of regret or no desire to complain.
if she is truly a new creation, or she or he is truly a new creation. Ano ang sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17? The old has gone, the new has come. In Colossians chapter 2 verse 20, He is satisfied and complete. So kapag ikaw ay tunay na tagasunod ni Kristo, wala nang puwang sa iyo ang anumang pagsisisi. Bakit ba ako na-born again? Bakit ba ako napasok? Bakit ba sumali pa ako sa iglesyang yan? Bakit ba ako nagba-Bible study ba? Bakit pa ako umaatin? Walang sense of regret, sense of complaint. If you are a true follower of Christ. Another woman we met, she was 45 years old now. Siya po ay hindi ko na matandaan kung anong trabaho niya, pero parang ang tingin ko, naging consultant siya in Singapore. At siya po ay meron ng tinatawag na, yung bang handa nang maging citizen ng Singapore. At siya ay kumikita ng almost, or parang exactly 200,000 a month. Plus yung pagiging citizen niya sa Singapore. Pero alam niyo po, lahat yon ay tinanggihan niya. May nagsabi pa nga sa kanya, dahil tinanggihan niya yung pagiging citizen niya, nag-resign na siya sa kanyang trabaho at nakakuha siya ng 4 million. That up to now, ubus na po yung 4 million. Pero the miracle of God continues po yung flowing sa kanya kasi may sumusuporta sa kanya, nagbibigay sa kanya ng pera na hindi niya kilala from abroad. Itong babaeng ito ay dinapuan ng COVID na hospital. At hindi niya maintindihan kung bakit nangyari yon. Pero alam niyo po sa loob ng hospital, di ba sa hospital kahit ikaw ay pastor, pagbabawalan ka para makapag-minister. Correct? Ang tinatanggap sa hospital yung hindi healthy. Pag healthy ka, rejected ka. Now, kung gusto mo mag-minister sa hospital, magkasakit ka muna. At humingi siya ng isang araw na pahinga. Sabi niya, Lord, bigyan mo lang ako ng isang araw na pahinga, then I will go on. At doon, sa hospital na yon na kanyang pinasukan, ay maraming pasyente, nakita niya yung mga nakakalungkot na sitwasyon ng mga pasyente doon dahil walang dumadalaw o may isang dumadalaw man. Pero lahat stress, lahat ay hopeless. Pero siya ay ginamit doon ng Panginoon. She is not a pastor, she is an evangelist. Ginamit niya yon sa Panginoon. Ginamit yon doon sa loob ng hospital. Alam niyo po ang sabi, noong nakita niya, sabi niya, Lord, gamitin mo ako sa room na ito. Ang daming pasyente. Lahat COVID. Ay dahil siya kagagaling din ng COVID, hindi pa pinapalabas. At ayaw niya naman lumabas hanggat hindi pa niya nagagawa yung pinagagawa sa kanya ng Panginoon. Kaya ang sabi niya, siya'y nanalangin para sa kagalingan ng mga pasyente doon. At siya po'y pinagbawalan nung nurse. Ang sabi sa kanya ng nurse, Miss, ano ho ang ginagawa niyo? Actually, dalaga pa ho ito. 45 years old na. Isinurrender lahat para lang makapaglingkod sa Panginoon. Nag-pray po siya. Umawit siya. Nanalangin siya. Ang sabi ng nurse, ano ang ginagawa mo, miss? Hindi mo ba nakita ako'y nananalangin? Ang sabi ng nurse, ganun po ba? Sige po, manalangin lang po kayo ng manalangin. At yung mga sumunod na araw, yung nurse mismo na yon, ang pinatugtog niya ay mga Christian song. At ang sabi doon sa Christian sister natin, okay lang po ba na ito ang patugtugin natin, mga awiting makalangit? Mas okay yan, sabi nung babaeng ito. Kaysa sa mga awiting makamundo, mas maganda na ang marinig ng mga pasyenteng ito ay ang awiting makalangit. At marami po ang nagsigaling sa kanila dahil sa panalangin ng isang taong ginamit, isang taong nagsuko, isang taong isinurrender ang lahat, even the citizenship and the salary, para lang makapaglingkod sa Panginoon. Pero hindi siya pinabayaan ng Diyos. May nagsusupply sa kanya. At gayon din ang mga disciples sa Bible, pinabayaan ba sila ng Diyos? No.
Kaya sinasabing obey first, then the blessings will come. Hindi muna yung, Lord, pagpalain mo muna ako, saka ako maglingkod. Bigyan mo muna ako ng magandang bahay, saka ako maglilingkod. Bigyan mo muna ako ng kotse para bago ako maglingkod. Lahat, binabargain si Lord. Hindi po ganon. Hindi ganon ang tamang proseso ng pagsunod sa Panginoon. So Luke chapter 9 verse 24, "For whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for me will save it." Luke chapter 14 verse 33, "In the same way, any of you who does not give up everything he has cannot be my disciple." Philippians chapter 3 verse 8, "What is more, I consider everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ, Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them rubbish that I may gain Christ." Number 2, the apostles' reward. In verse 28. So the apostles were to be wonderfully rewarded. Kung nabigyan po natin ito ng pansin sa ating pagbasa, napakaganda ng pangako ng Panginoon sa kanila. They will receive a great honor, napakadakilang karangalan, the honor of ruling and reigning with Christ Himself. In verse 28, the word renewal means recreation, restoration, renovation, new birth. Itong salitang ito ay may isang pagkakataon sa New Testament na pinatungkol sa bagong kapanganakan, ginamit ng ating Panginoong Hesus. Isang kapanganakan ng isang individual in Titus chapter 3 verse 5. So ginamit naman dito ni Kristo ang salita na ito upang itungkol sa salitang restoration of everything in Acts chapter 3 verse 21. So the renewal of all things is in the future. Sinabi ito ng Panginoong Hesus. The word renewal. Jesus said to them, "But you who followed me in the renewal, when the Son of Man sits in His throne, in His glorious throne, the period of time is when the Son shall sit in the throne of His glory." It is a time out in the future. Yun yung delivery ng message ni Jesus sa kanyang mga disciples. Christ said that the apostles would be rewarded with 12 thrones. Di ba sinabi doon? Bawat isang apostol ay pamumunuan ang 12 tribo ni Israel. Kailan? Sa renewal. Kapag naisaayos na ang lahat ng bagay sa ilalim ng pamumuno ng ating Panginoong Hesus. So the fulfillment of this promise ay makikita natin na parang sinasabi in Messianic Kingdom or millennial reign of Christ on earth. Mas matagal po ito kasi millennial time pa na yung 12 ay makakamit yung paghahari nila sa 12 tribes of Israel. Kinamatayan na nga eh. So Christ's promise to Israel will be fulfilled. Isaiah 1 verse 26. Sabi dito ng Biblia, "I will restore your judges as in days of old, your counselors as at the beginning. Afterward, you will be called the city of righteousness, the faithful city." So Christ said He would reward the apostles with a particular honor. Bakit? Dahil naniwala sila at sumunod kay Kristo sa umpisa pa lamang ng Kristyanismo.
Isa lang naman ang hindi naniwala sa kanila. But still, 12 yung binanggit na maghahari kasama ni Kristo para pagharian ang 12 lipi ng Israel. So napakaliwanag na lahat ng matapat na sumusunod sa ating Panginoon at naniwala sa umpisa pa lang, may gantimpala na nakalaan. And last, pasok na tayo dito. The believer's reward. In verse 29, the apostles are not the only one to be rewarded. So may pag-asa tayo mga kapatid na magkaroon ng gantimpala. Every true believer of Christ shall be greatly rewarded. It sounds good? Greatly rewarded. Pag tinagalog mo ba ito, ano ang magandang Tagalog? Greatly rewarded. Dahil greatly, ang hirap ipaliwanag, ano? Parang hindi kasya sa isipan natin kung gaano kalaki ito. Kaya lang, ang sabi, every true believer of Christ shall be greatly rewarded. Sinabi ni Jesus ang 3 bagay tungkol sa gantimpala ng mga mananampalataya sa verse na ito. So the reason for the reward, because He has left all. He has given His supreme allegiance to Jesus. Matthew chapter 9 verse 27. Yung 2 essential reward. They left all. Ano ang dahilan kung bakit ibibigay niya yung reward? Dahil ibinigay din nila yung supreme allegiance to Jesus Christ. So kapag ikaw pala ay gusto mo ng great reward, kailangan mo rin pala ng isang supreme allegiance to Christ. Hindi po pwede na, Lord, pagpalain mo ako, hindi ka naman talaga nagbibigay ng iyong katapatan. Tapat na paglilingkod, tapat na pagsunod, tapat na pananalig kay Kristo, and yet you are asking great reward. Kung ano man ang meron tayo ngayon, hindi pa po yan yung great reward. Parang mumu pa lang yung ating tinatangkilik ngayon, mga kapatid. Pero kung kailangan mo ito at gusto mo nito, ibigay natin yung ating supreme allegiance. Hindi naman tayo mabibigo dahil si Kristo yun. Si Jesus yun. Hindi kanya bibigoin. Ewan ko nga lang kung si Brother Adan, nung mabangga at magpagulong-gulong, kumanta pa ng kasama ko ang Diyos. Di ako mabubundol. Kung ako man ay nabundol, kasama ko pa rin ang Diyos. Di ba? Kaya lang, nalagasan nga po ng isang ngipin . Pero ipoprovide pa rin ng Lord. Pero maliit pa rin yung biyaya. Ang malaking biyaya doon, talaga namang kasama mo ang Diyos. Pero dahil kasama mo ang Diyos, He is much very willing to give you a great reward. Na kahit na tayo magpagulong-gulong sa kalsada at pinatayo tayo ng Panginoon, isisigaw pa rin natin na, ako ay kay Kristo!
Sa gitna ng hirap, kahit wala kang ulam, sisigaw ka pa rin, ako'y kay Kristo. Ay lalo ka na mapapasigaw kung litsong manok ang nasa harapan mo at sasabihin mo, talagang kami ay kay Kristo. Di ba? Manok pa lang yun. Ay paano kung great reward na? So the present reward, 100 times as much. Ito yung paulit-ulit na nga sinasabi sa pulpitong ito, 100 times as much. Na-receive na ho natin ba yon? Wala pa, di ba? Baka buntot, nasa buntot pa lang yon. Buntot pa lang yung mga blessings natin. Wala pa doon sa 100 much. 100 times much. So, no true follower of Christ has ever forsaken anyone or anything. Walang tagasunod ni Kristo ang magiging kawawa. Walang tagasunod si Kristo na magiging api. Walang tagasunod si Kristo na magiging salat. Walang tagasunod si Kristo na walang wala. Walang tagasunod si Kristo na dukha at hirap. Christ reward his true follower many times over. Ilan lang yung nag-amen kasi kamangha-mangha kasi talaga eh. At ang labanan dito, ito, true follower of Christ ba ako? Am I forsake all for Christ? Meron ba akong supreme allegiance kay Christ? Kasi kung meron, sisigaw ka ng amen eh. Di ba? Walang alilangan yun. Kasi si Christ ang nagsasabi, abundant life, 100-fold. He rewarded us because we are His follower. Tandaan natin ito. The reward is both human and material. Ano yung human reward? The human reward is a real and true fellowship among genuine believers. Alam ng Panginoon kung kailan ka padadalahan sa buhay mo ng tunay na kaibigan, totoong tao, totoong pakikipagkaibigan. Dahil ikaw ay sa Kanya. So, human reward. Kapag ikaw pala ay pinadalan o nakatagpo ka kapatid ng totoong kaibigan, iyan ay blessing ng Diyos sa iyo. Dahil hindi ka padadala ng kaibigan ng Panginoon na sisira ng iyong buhay. Dahil ang buhay mo ay pag-aari ng Panginoon. Kaya pag may totoo kong kaibigan, what a blessing. The material reward is the meeting of necessities and whatever else God wants us to have left over so that we can help meet the needs of others. Alam niyo po ang nilalaman ng talatang ito? Gusto ng Diyos, hindi lang yung sapat na takal ang kaloob niyang gantimpala sa iyo. Ang gusto niya yung umaapaw na pagpapala para may maggamit ka sa paggawa ng kabutihan. Dahil sa paggawa mo ng kabutihan, naluluwalhati ang amang nasa langit. Ito ang nais ng Diyos. Yung pagpapala, sobra-sobra. Naalala ko yung sabi nga ng isang mangangaral eh, though he is not a born-again Christian, pero ang sabi niya, ang Diyos daw pag nagbigay, o kapag ikaw ay merong kaisipan na sapat-sapat lang, tama na yung sapat, Lord, tama na ito, you have a carnal mind. Bakit? Kasi meron kang selfish attitude. So meaning, you have a carnal mind. Kaya gusto mo sakto lang, ayaw mo kasing mamigay.
Sino ayaw mamigay? Ako lang. Ako lang ang may carnal mind. Sino ang gusto ng pagpapala ayon sa pangako ng Panginoon na umaapaw? At alam nyo na kung ano ang gagawin kapag umaapaw. Gamitin sa paggawa ng mabuti upang ang iyong amang nasa langit ay maluwalhati. Hallelujah. So the idea Christ was conveying is that of perfect material care and security. He gave us the greatest peace and security possible. Ako nga, hindi matulog kapag hindi secure. Bukas, magbabayad ka ng bahay, bukas may utang ka na naman doon sa may-ari. O di ba, ganyan yung lagay ng mga nangungupahan. Mag-abot ka, ano yung tawag dito? Mag-shake hand kayo ng may-ari, bukas may utang ka na naman sa kanya. Ganon din naman sa ilaw. Makipag-shake hand ka sa Meralco, bukas may utang ka na naman. Ganon din naman doon sa water bill. Aba, o di ba? May kapayapaan ka ba nun? Secure ka ba nun? Pero hindi yun ang kalooban ng Diyos. Ano ang gusto ng Diyos sa atin? Ano ang gusto ng ating Panginoong Hesus? Ano ang ibig niyang ipahiwatig? Ano ang gusto niyang ibigay sa atin? Perfect material care and security. Gusto niya na kahit nasa gitna ka ng pandemic, you are secure by the financial blessing. You are peace in the midst of pandemic. Humarap ka sa kanan, sa likod, sa kaliwa, tumingin ka sa itaas. Meron kang kapayapaan na reward ng Diyos sa buhay mo. 2 Corinthians chapter 9 verse 8, and God is able to make all grace abound to you. All grace abound to you. So that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Kaya hindi rin tayo maging masagana sa paggawa ng mabuti dahil tayo ay kulang-kulang. Hindi ho sa pag-iisip. O pwede na rin i-apply natin kulang-kulang tayo sa pag-iisip na ang isipin dapat natin, we have the mind of Christ. Kung ano yung mind ni Kristo na inilagay sa atin, ito ang dapat nating maalala. Ito ang laging laman ng ating isipan. Because we possess the mind of Christ. Kaya nga inilagay ni Kristo ang kanyang isipan dito Parang isipin natin kung ano yung kanyang iniisip. Hindi kailanman ipinagdamot ni Kristo ng Diyos ang kanyang kayamanan. Abundance. Abundant life. Maligaya, masaya na buhay, umaapaw sa kasaganaan. Hindi ho tayo materialistic, hindi ho tayo tinuturuan ng Bible na maging materialistic. It is a great reward for His followers. Kung followers ka, yan ang dapat nating buhay, ito ang dapat kong maging buhay. Mga kapatid, dumarating na po ang panahon. Huwag nating unahin ang rapture. Unahin natin, Lord, maranasan namin ang abundant life na ipinangako mo sa amin. 2,000 years ago na kayo naparito at nagsabi na magkakalog ka sa iyong mga tagasunod, sa iyong mga tupa ng buhay na masagana at buhay na kasiyat-siya. Natutuwa ba ang Diyos sa kanyang mga alipin kapag nakikita niya nakaratay sa kahirapan ng kanyang mga lingkod? No, no way. Kaya yun ang dapat nating makita, yun ang dapat nating maisip. Basagin natin ang pagkakaroon ng kaisipan ng pagiging mahirap, na pagiging sapat. At isaksak natin sa ating isipan na nag-o-overflow na blessings of God because we are Christ disciples, we are Christ believers, we are Christ followers. Ephesians chapter 3 verse 20, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. Asan ang kapangyarihang ito
na gumagawa, nasa loob ho natin. Joel chapter 2 verse 26. You will have plenty to eat. Imagine, in the Old Testament, sinabi ni prophet ng Diyos through prophet Joel in chapter 2 verse 26, you will have plenty to eat until you are full. And you will praise the name of the Lord your God who has worked wonders for you. Hallelujah! Yan ang Diyos ho natin. In the Old Testament, in the New Testament, God wants us to be full. Mahirap magpuri sa Panginoon na nagugutom, nang kumakalam. Of course, kung ikaw naman ay nagfa-fasting, walang problema yon, di ba? But in this life, araw-araw ka bang nagpapasting? Gusto ba ng Panginoon na araw-araw kang nagpapasting? Nag-aaraw-araw kang gutom? Utlag na yung mata mo, ibig sabihin ng utlag sa amin, luwa na yung mata mo dahil gutom ka na, and you will say, praise the Lord? Never! You will never ever praise the Lord kung ang mata mo luwa na dahil sa gutom. Para ano pat naging Kristiyano ka? Naging disciple ka? Naging mananampalataya ka kung pakakalamin ng Lord ang iyong sikmura? Di ba? Remember this, Joel chapter 2 verse 26. You will have plenty to eat until you are full, and you will praise the name of the Lord, your God, who has worked wonders for you. Never again will my people be shamed. Kaya hindi ho tayo makatayo ng tuwid sa harap ng marami, sa harap ng mga mayayaman, dahil nahihiya tayo sa kondisyon natin, tayo'y makadiyos, pero kumakalam ang ating sikmura, gutom tayo, wala tayong ganito, wala tayong ganyan, wala tayong ganito, kasi sabi nga ng Biblia, hindi tayo kasi humihingi, hindi natin inaalam. Now you know na ito ang gusto ng Diyos para sa iyo. Sabi mo sa iyong sarili, ito ang gusto ng Diyos para sa akin, because I am a follower of Christ. Walang kwenta ang pagdalo natin, walang kwenta ang pagsamba natin kung hindi ito ang laman ng ating isipan. We make ourselves poor sa harap ng Diyos na may-ari ng langit at lupa. Sabi doon sa huling salita, never again will my people shame again. Sino nagsabi nito? Ang Diyos, si Yahweh, si Jehovah, Lord, God, the sustainer of all things. Hindi na muling mapapahiya, malalagay sa kahiyan ang aking bayan dahil bubusugin ko sila at pasasaganain. Yan ang sabi ng Panginoon. Malakay 3 verse 10. Panghuli na tayo. Last 12 na. Malakay 3 verse 10. Bring the whole tithes into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. Sino po dito nakakita na ng malaking dam? Malaking dam. Isa, dalawa, tatlo. Dam. Yung imbakan ng tubig. Yun. Di ba may gates ho yan? Di ba? Nung binabasa natin at lagi sa ating sinasabi itong Malakay chapter 3 verse 10, ano ang nakikita natin? Nabigyan nyo ba ng pansin yung tinatawag na sinabi ng Panginoon? Pag ako'y sinubok nyo sa bagay na ito, sabi ng Panginoon, and see if I will open the floodgates of heaven. Now, considering yung malalaking dam na merong floodgates, kapag binuksan po itong mga floodgates na ito, ano ang mangyayari sa siyudad na nasa ibaba? Malulunod, mamamatay. Pero hindi ganon ang gagawin ng Diyos. If He opened the gates, the flood gates of heaven,
Ano ang sabi ng Bible? And pour out so much blessing that you will not have room enough for you. Kapatid, tanungin kita, sino ho ang tapat dito sa kanyang tithes? Iwawagayway nga. Huwag niyo sabihin, ako lang na naman. Di ba? Don't be shy. O yung iba, ayaw. Ayaw, nagbibigay kayo ng tithes. I challenge you doon sa mga kumaway. Ha? Floodgates of heaven ang bubuksan ng Diyos para sa iyo. Yun ang sabi ni Yahweh na iyong Diyos. Because God loves you so much. Sobra-sobra ang ibibigay ng Panginoon. Parang 10 tamang 300. No? Grabe si Lord. May pagpapala sa lupa, may pagpapala sa langit, and that is eternal life. May eternal life po tayo, mga kapatid. Pero wag tayong pumayag sa Diyos. Kunin natin ang ating birthright. Remember Jacob? Ha? Pinagbentahan ng kapatid yung tatay ng mga makalaman ngayon, the champion of flesh. Who is it? Esau. Sa isang mangkok, pinagpalit ang kanyang pagiging panganay. Birthright. Na kinuha naman ni Jacob. We are in Jacob's side. Kunin natin yung birthright natin at sabihin natin sa Diyos, Lord, hindi ako pumapayag na sinabi mo na pag magtatapat ako, pagkakalooban mo, ibubukas mo ang mga daluyan ng mga pagpapala, gates, floodgates of heaven, at ibubuhos mo so much, yung blessing mo na hindi enough yung aking bahay sa mga pagpapala mo. Yun ang pangako ng Diyos. At panghawakan mo yung iyong pagiging anak ng Diyos. Marami palang tatay dito. Tatay ng pagiging makalaman, tatay ng kasinungalingan, tatay ng pagiging inggitero. Hindi tayo doon. Kunin natin yung ating pagiging panganay na anak mula sa tatay nating mapagpala sa langit. And last, pag-isipan po natin itong mabuti. He founded the church to fulfill this promise. Think about this. Hindi po ang tao ang nag-found ng church na ito, kundi si Kristo, para gawin ang kanyang ipinangako. Amen? Pakiusap, tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Glory to God. Purihin ka, Panginoon, sa umaga pong ito. Tinataas namin ang iyong pangalan, sinasamba ka namin, Panginoon. Pinasasalamatan ka namin, O Diyos. Sa araw na ito, alam namin, Panginoon, na ito ang iyong kalooban ang ipaalam sa amin ang mga katotohanan sa likod ng mga salitang ito. Lord, I pray sa lahat ng mga tunay na tagasunod ng iyong anak na si Jesus, na siyang Kristo, ang mga pangako niyong pagpapala, Lord, ay mangyari nga po sa buhay ng bawat isa sa amin. Ang mga Kristiyano sa loob ng iglesyang ito o ng tahanang ito, at ang mga Kristiyano na naroroon sa kanilang mga tahanan,
nakikinig, sumusubaybay, at nakakaalam, Panginoon, ang katotohanan ito na ipinahayag nyo sa bawat isa sa amin. Kinukuha namin, Panginoon, ang aming pagiging anak ng Diyos at sinasambit namin at pinapaalala namin sa iyong harapan, sa iyong pandinig. Lord, na binigyan nyo kami ng kapangyarihan na maging mga anak ng Diyos. At tumatayo kami sa iyong pangako na ito, Panginoon. Lord, na ang pagpapala nyo ay hindi lamang buhay na walang hanggan. Maging dito sa lupa, Panginoong Diyos, ay kaya nyo kaming pagpalain. Kaya nyo kaming punuin, kaya nyo kaming busugin upang kami na iyong bayan ay hindi na mapahiya kailanman. Sa mga nananalig sa iyong salita, sa mga humahawak sa iyong mga pangako, pagpalain nyo ang iyong mga anak. Sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, patuloy nyo buksan ang aming mga kaisipan sa mga katotohanan ito at panghawakan namin ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako, Panginoon. Lord, nakikita niyo po ang aming kalalagayan ng aming mundo, ng aming bansa. Lord, marami sa bansang ito ang hindi pa Kristiyano, nabubuhay sa kasalanan, nasa kasalanan, gumagawa ng kasalanan, pero ang yaman ng mundo na ito na ginawa at nilikha niyo, Panginoon, at this particular nation, Lord God, ay ang mga tao, Panginoon, na nananagana sa iyong kayamanan na dapat ay para sa mga anak ng Diyos. Pero may pangako ka, Panginoon, sa iyong salita. You will transfer the wealth of the wicked, turn into the hands of the righteous. At yan po ang aming pinanghahawakan at panghahawakan. Na bago dumating ang kahirapan sa mundong ito, Panginoon, mararanasan ng tunay na Kristiyano, mararanasan ng tunay na tagasunod ni Kristo, ang buhay na masagana, buhay na kasiyasaya na Kanyang ipinangako sa Kanyang salita. Tingnan niyo po kami ngayon, Panginoon. Alisin niyo po ang kadustaan ng iyong mga anak, ng inyong mga manggagawa, na hindi kayang humarap, hindi kayang tumayo sa mundong ito dahil sa kalalagayan ng buhay. Yes, we have anointing, we have power. The gifts of the Holy Spirit is in us, lives in us, dwells in us. Pero hindi kami makatayo dahil sa pisikal na kalalagayan, Panginoon. May mga ikinahihiya at nakahihiyang bagay sa buhay namin, Panginoon, kaya hindi namin kayang tumayo sa mundong ito. Subalit ngayon, Panginoon, matapos ang katotohanan ito, turuan niyo kami, Panginoon, na tumayo ng matatag, matibay ang pananalig at may panghahawak sa iyong mga salita. Sapagkat dumarating na ang mga araw, Panginoon, na ang kayamanan ng masasama ay ililipat mo sa kamay ng mga matutuwid. At kami nananalig sa mga pangakong yan. Salamat po ng maraming marami. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, at sa pagsama ng banal mong Espiritu sa araw na ito, sa inyo ang aming papuri at pagsamba at ang aming taus-pusong paglilingkod sa iyo lamang, Ama. Amen. Amen.